Welcome sa #1 at longest running youth-oriented show sa Pilipinas. Ito ang Schoolmates. At dahil nga nagbabakasyon pa ang kasama kong si Trisha, no, bibisitahin naman tayo at sasamahan tayo ng one of the OG schoolmates. Welcome back, Gina! Hi, James! And Hello! hi, schoolmates! Kaya naman, super na-miss ko kayong lahat. And speaking of bakasyon, kahit nakabakasyon ng ating mga estudyante, of course, tuloy-tuloy pa rin ng schoolmates sa pagbibigay ng kaalaman. At sa panahon ngayon, no, hindi na lamang books at blackboard ang labanan sa klase. Kasama na dyan yung mga TikTok, memes, ChatGPT, group chats, and of course, mga estudyanteng may 5-second attention span. At aminin natin, no, iba na talaga ang mga teachers today. Kaya tamang-tama ka dyan, James, no? May mga teachers din naman na very, alam mo yon, traditional, di ba? Yes. Pero may mga teachers din na talagang focus lang sila. Gusto nila, disiplinado yung mga students nila, straight to the point. Pero meron din namang mga teachers na, alam mo yun, super kayang makipagsabayan sa energy at humor ng mga makabagong estudyante ngayon. At syempre nakakagets ng, alam mo yun, yung mga nonchalant, delulu, at aura na usapan. Yes, tama ka dyan. Sabi nila, no, mas effective daw ang millennial teachers, pero mas relatable naman daw ang mga Gen Z teachers. Do all of these allegations are true? At paano nga ba nagbabago ang pagtuturo sa panahon ngayon? At para pag-usapan yan, kasama natin ngayon ang dalawang teachers and also content creators na talagang kilala online dahil sa kanilang mga funny, relatable, and talaga namang totoong content about teaching life. Representing the millennial teachers, please welcome Sir Emil. Yes! Hello po. At syempre, representing the Gen Z teachers, please welcome Sir Jai. Let's go! Hello po. Isang makasaysayan at isang mapagpalayang araw, hapon, oras, or kung anong oras nyo man ito napapanood sa YouTube. Okay po, hello. Yes. But of course, please introduce yourselves na rin, Sir Jai. Sige, simulan ko na din po. So muli po, isang makabatang araw sa ating lahat. Ako po si Ginoong Aaron J. E. Macalisang. Isa po akong Beyblade Olympian. Isa rin po akong Omnitrix holder. Neglected sa family. At ngayon po ay isang college instructor. At isa sa nabansagan na pong pinakamasikip na guro ng bayan sa Pilipinas. Shoutout po sa mga mahal ko dyan sa Bulacan State University, sa family ko, kay Nanay Feli, and of course, kay Daw. Hello sa'yo. Wow! And of course, Sir Emil. Yan. So I am Sir Emil from Batangas City. Isang content creator and / public school teacher. And then meron din po tayong konting business sa Batangas City. Ayan. Wow, a businessman and a teacher, of course. Entrepreneur. But thank you so much for being here, of course. Ready na ba kayong makompare kung ano nga ba ang teaching style ng traditional and millennial or Gen Z way? And of course, ready na ba kayong makompare at ma-expose at maipagtanggol ang kanilang mga generation today? Well, of course, Laban pala ito. bilang millennial teacher Buksaan pala. and Gen Z teacher, paano nyo i-describe ang inyong teaching style? Is it still like traditional or medyo modern na? Sir Emil. Yan. For me po ay combination. Kasi syempre po para mas ma-appreciate tayo ng bata, kinakailangan kasi binibuild ko yung respetong may pagmamahal. Ayoko po ng respetong may takot. Kasi once na nakatalikod ka, hindi ka nila kasama, ay nawawala na yung respetong binibigay nila sa inyo. Pero pagka binibigay nila yung respetong may pagmamahal, so kinakailangan din kasi sa'yo manggagaling. For example, 2 weeks akong hindi nagbibiro, seryoso lang sa klase. So sa pamamagitan po noon ng pagiging traditional, ay nakukuha ko po yung gusto kong respeto ng bata. And after 2 weeks naman po, ayan, diyan ko na ipapasok yung aking pinaka effective way of teaching, kung saan may konting comedy habang nagdi-discuss, konting kwentuhan, advices po sa mga bata. Ayan. Sa inyo, sir, diba na-try nyo na yung dalawa? Ano kaya yung mas effective? Yung traditional way or yung makaka-relate yung mga bata? Depende po sa gusto mong makuha sa bata. Kasi, for example, traditional ka lang buong school year, parang nawawala na rin yung, yung pagiging essence ng teacher mo talaga. Kasi as a teacher kasi, kinakailangan ay ginagabayan mo talaga ang mga bata. Hindi lamang sa akademikong kundi pati na rin sa kanilang pamumuhay. Ayan. Alam mo, I agree with Sir Emil. Kasi the way of kasi parang yung mga estudyante kasi ngayon, sobrang ikli na ng mga attention span. To the point na parang
parang malingat ka lang ng konti, magdadaldalan na, magtatayuan na, di ba? And of course, sobrang nakakatulong din talaga yung way of teaching na makaka-relate yung mga bata para makuha yung attention. And speaking of getting the attention, of course, we have here Sir Jai. Okay na. Sa getting the attention. Okay. Ako lang naman. Ikaw, ito. sir. Yes. Sa akin kasi, hindi ko naman itinatapon yung mga traditional na pamamaraan sa pagtuturo. Niyakap ko pa rin naman kasi naging bahagi siya din nung journey ko sa paghanap nung core ko as a teacher. Pero ngayon kasi bilang guro ng bayan na din, nagtuturo ng lipunan sa mga bata, nagtuturo ng gender and society, mapagbago yung layunin natin kung bakit tayo nasa loob ng classroom. No? Marami na rin ako kasing ilang mga teoryan sa pagtuturo. Ang matagal ko nang tinapon. Kaya marami na rin akong mga modern take sa paraan ng pagtuturo na parang, hindi ko naman sinasabing sa akin ang mas tama, pero mas bago ngayon sa panlasa ng mga bata at ng mga kaguruan na nakakapanood din po ng mga content ko. Curious lang ako, sir. Even ba ng practice teaching ninyo, ganyan na rin kayo magturo or na-develop na lang siya? Partly. Tapos unti-unti na lang din siya nag-develop nung nasanay na rin ako doon sa paulit-ulit na nagtuturo sa classroom. Pero simula nung nag-practice teaching ako, ganito na talaga yung amats ko. Yun pa. Oo, Sir Jai, curious lang ako, no? Ano sa tingin ninyo yung edge ninyo compared dun sa mga, wow, beauty Na-trigger ako sa pageant? edge. But anyway, oo. Ano sa tingin niyo yung edge ninyo compared sa mga traditional na teachers? Okay. Hindi naman natin sa ibinababa yung kayang gawin ng mga traditional teacher. Pero siguro, kung ako din naman tatanungin at yung mga fans natin dyan sa social media, lagi kasi nilang sinasabi na kaya sila interested sa akin. Kasi every time na nakikita nila ako sa TV, natitrigger ko daw yung claustrophobia nila. Familiar kayo no, sa claustrophobia? Kasi masikip. Yeah! Takot sila sa masisikip. So every time Gusto na ko nakikita yun. nila ako sa screen, hindi na sila makahinga. Hindi, charot lang. Ikaw naman, sir. Ano naman yung, masabi mo ba na edge yung way po ninyo as traditional teacher or hindi? Sa akin naman po ay siguro po ay oo. Kasi mas madaming bata ang gusto kong makita. Kapal na mukha. No? Hindi, face card naman kasi Oo, talaga face si card naman Sir. talaga si Sir. Makikita mo sa mga bata na interested sila, excited sila pumasok sa klase ko. So, siguro isa rin yun sa, kumbagay, lamang ko sa ibang teachers kasi nga, mas bumabait. Ganun. At sinusunod ako ng mga bata. Oo. Hindi ko rin alam kung ano meron sa akin. Oo, may pero- ganun talaga. May privilege talaga. Oo. Di ba? Actually, may ganun din talaga eh. Oo, Wait, ang mga bata talaga may tinitingnan yan eh. Oo, kumbaga, mga nilook forward din ng teacher. Yung parang, ay, eto na, hindi muna ako magkakating, papasukan ko to si Sir. Oo, Kasi kung di si ba? Sir, Oo, ito, Inspired. paborito ko Mapit to si time Sir. na. Mga ganun ba? Well, may moment ba na you compared your students sa pagiging student mo noon? Ako naman sir ay palagi. Kasi yung topic namin sa MAPE naman, pagdating sa health, ay connected talaga sa buhay ng mga bata. And then, yun nga, aking experience nung ako'y high school, ay hindi naman ako ganito kabuting tao. Ano? Since elementary hanggang high school, ayan, napakapasaway natin. At yun ang pinakamagandang kinakwento ko sa mga bata. Kasi nga, sabi ko sa kanila, kita nyo Sir Emil kung gaano ka pasaway noon. Pero ngayon, nasa unahan nyo, nagtuturo na. Kasi lahat kayo ay pwedeng magbago. Totoo. Gusto ko yung mga ganong bagay. Ikaw naman, Sir Jai. Quotable quote. Sa akin, siguro kailangan malinaw lang dito na hindi naman porket kasi nagkukumpara sa bata sa mga naunang henerasyon ay parang ipinaghahati natin na mas maganda yung henerasyon na ito kaysa sa henerasyon na ito. Kasi kailangan din natin makita dito bilang mga guro na nagbabago din kasi yung lipunan, kaya nagbabago yung karanasan at yung mga parang common na personality ng mga bata. What we can do is, paano tayo mag-a-adapt doon sa mga pagbabagong iyon? Kaya limbawa tulad nung dati, 'di ba, lagi nating amats yung mga teacher yung kami nga nung araw. Yes! Yes! Ako nga eh. Fantasy ko siya nung nagtuturo ako. Oo, yung masasabi Oo. mo na. Pero at some point pwede pa rin naman kasi nating magamit bilang aral sa bata yon yung paggamit natin ng karanasan ng mga naunang henerasyon. Pero nasa kung paano rin yung intent at paano i-deliver din sa bata kasi most likely din yung mga Gen Z, yung mga estudyante ngayon parang minsan na parang di nilabit kapag yung parang lagi na naman silang kino-compare na parang feel na naman nila mas worse Left na naman out yung sila. generation namin. Magkaiba nga. At Correct. dahil magkakaiba tayo, we have something to offer doon sa society natin at yung dapat yung parang mas tignan natin rather than we compete the generation.
Alam mo, I agree with that because I have this teacher before na hindi tumitigil sa pag-compare ng mga buhay-buhay. Like for example, kasi, di ba, eto, ano pa naman ako na ito, mga high school days. Kasi parang sinasabi nila na kami nga nung araw, hindi na namin, ano yung parang kailangan pa namin tawirin yung mga ganito para makapasok sa school. Tawirin yung mga Oo, bundok. mga Sa bundok. mountains. Tapos ano, Diyos ko naman. pinaghahampas-hampas pa kami pag makukulit kami. Oo, Mga kinukurot sa singit. Kinukurot sa singit. Binabato Buti nga- ng eraser. Oo, buti nga ganon. kayo hindi na ginagawa yun. Tapos, abang kami mga, so anong gusto mo? Di ba? Anong gusto mo nangyari? So Paranas- parang paranas kahit na. gaano kaganda yung intent ng teacher, kung bakit niya sasabihin yun, hindi yun yung matitake agad ng bata. Ma-appreciate ng bata. Oo, pag gaganon kasi yung nga, atake. Yes. even though it's coming from, parang love, di ba? Parang magiging iba pa rin yung interpretation. Pero ikaw, Sir Jai, bilang napansin ko sa'yo, very funny ang vibe mo. Hoy, ito naman. Di ba? Minsan ba, nape-pressure ka na lagi mong kailangan maging cool, maging funny, maging relatable bilang teacher? May valid. May mga ganong pressure. At na-validate ko naman yung sarili ko na nafe-feel ko yung mga ganong mga bagay. Pero ako kasi, paano ko ba ito sabihin? Hindi ako takot maging vulnerable sa bata. Oh. Kasi ang mga Gen Z ngayon, mapang-unawa na sila sa usapin ng Yes. pagiging empathic, sa usapin ng mental health. At hindi naman na nakikita ng bata yung pagiging vulnerable. So bakit kailangan hindi maging ganun ng teacher? Parang the more na mas authentic kasi yung guro sa harap ng klase, doon na rin mas na-earn ng teacher yung respect galing sa bata. Yun yung tingin ko kung paano ko i-view din yung mga bata ngayon as a Gen Z. Kaya yun, pag sinasabi ko sa kanila parang wala akong gana, wala akong amats. Pero syempre, andun pa rin yung role natin na kailangan magturo pa rin, mag-deliver pa rin ng quality instruction. So pero at least yung disposition, malinaw sa isa't isa. Nagkakamustahan kami palagi. Kumbaga gets, naglilink kayo, no? Ikaw, Sir Emil, kanina nabanggit mo kasi na may mga times din na na humorous ka sa mga students mo, right? So, minsan ba nafe-feel mo na nape-pressure ka kasi kailangan mo maging cool teacher? Sa akin naman, mamay, hindi. Kasi po yung, syempre, pagka bago lang yung school year, sisimula, yung expectation nila talaga iyaan na ako ay funny, yung humor ko ay kakaiba, pero hindi ko agad binibigay sa bata. Hanggang sa Kumbaga may wall. may wall muna ka po pa. sa una, and then pag nakita ko na, ay, yung respeto na doon na. So, yun, doon ko na po ipapakita yung kailangan ng mga bata. Kasi syempre, ang mga bata naman po talaga ay, kumbagay, pumapasok hindi lamang para matuto. Di ba? Kumbagay, kasama na doon ang madagdagan na ka na ng experience, maging masaya sa buhay. Oo. Ayan. Kumbaga tahimik lang siya sa umpisa. Yes. Seryoso lang muna, Para siyang si nakatitig Mark. lang. Tahimik lang. Pero pinapakita ko rin po yung yung aking parang side na matapang, seryoso. And then sasabihin ko sa kanila, gusto niyo bang gano'n ng Sir Emil? Sasabihin naman nila ay hindi po. So, wag niyo na akong galitin. Mas masaya na tayo ay magaan lamang. And then buong taon talagang kalmado lang kami, walang sigawan, hindi talaga ako nagagalit. Literal na hindi ako nananaway kasi naibigay ko na sa bata yung kumbagay, ay, ganun pala yung Sir Emil pagka natakot or galit. Hindi ko na siya gagalitin. Na-identify Kumbaga ng kabisado Alam ka na na nila. nila. Yung personality. Yeah. Oo. So, anong ginagawa mo naman, Sir Jai, kapag may mga students ka na, ay, sobrang cool ni Sir. Paano pag na nag-exceed na sila sa boundary as a professor and student? Malino ko ding siniset. Even yung pakikipagbiruan. Sabi ko mga kapatid, yung ganitong biro, ito yung hangganan ng biro natin. Tapos sige, okay lang kahit buksain nyo ko kasi yun yung, kumbaga, negotiable sa amin yung mga ganong bagay. So, palaging malinaw din yung pagsaset ng boundary kung hanggang saan. It's just that, masyado lang malawak yung space nung pakikipag-puksaan at biruan namin. Kasi, ang reason ko naman kasi dyan, there's a psikolohiya ng biro kasi sa orientasyon ng mga Pilipino na ginagamit kasi natin ng pagbibiro, hindi para tawag niya, ano tawag ito? Maapakan yung isang tao. But rather, mailapit yung loob ng isang tao. So the more na mas lapit ang loob, mas may kapalagayan ng loob, mas madaling magkaroon ng relasyon. At sa pagtuturo ng Gender and Society, Philippine History na sobrang boring at nakafocus sa pagtuturo ng prinsipyo at values, mahalaga na kailangan maayos muna or meron kayong strong na kapalagayan ng loob doon sa classroom bago ka magturo. Alam mo, magandang way kasi ng pagtuturo nila is, of course, magets ng mga estudyante yung naisiparating ng mga teachers. Kasi kapag hindi sila nakaka-relate or hindi sila nakakapit sa
sa attention na yon, parang they lose hope para pumasok, para maunawaan kung ano yung Motivation. tinuturo. Totoo. So with these ways, no, para makapagturo, mas nai-engage yung mga students na maunawaan kung ano nga ba yung tinuturo. And of course, syempre para sa mga students, dadalhin pa nila yan sa future nila. Kasi kahit nga tayo, 'di ba, sa mga schoolmates natin, may mga teachers tayo na hanggang ngayon natatandaan pa natin, naaalala Totoo. pa natin. Yung mga tinuro nila hanggang ngayon dala pa natin. So with these ways, feeling ko isa rin siyang good way para dalihin tayo ng mga bata hanggang sa pagtanda nila. And with that, no, iba naman ang style ng pagtuturo, pareho pa rin ang goal ng mga teachers natin. Ito ang maintindihan, maturuan at maabot ang mga estudyante. Pero sa panahon ng social media at viral content, paano nga ba nakakatulong o nakakadagdag ng pressure ang internet sa mga teachers today at ano ang tunay nilang saloobin bilang guro sa sinasabing pagkakaroon ng educational crisis sa bansa? Lahat yan ating pag-uusapan sa pagbabalik lamang ng Schoolmates!